Muli pong bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng bansa bandang hapon kanina, pero hindi pa po tag-ulan ayon po sa Pag-asa. At kung tutuusin ay wala pa yan sa posibleng maranasan pagdating ng La Nina. At nakatutok si Ivan Mayrina. Bagamat ramdam pa rin ang init sa maraming lugar tulad sa Igbaras, Iloilo, Tambara, kung saan may 6 pang bakang namatay umano dahil sa tindi ng heat index. Kapansin-pansin ito mga nakarang araw mga pag-uulan. Malakas at may hangin sa iba tulad sa Mountain Province. May yero namang kasama nitong Lunes sa Quezon City, pero karaniwan hindi kalakasan at panandalian lang. Sabi ng Pag-asa, hindi pa yan tag-ulan, kundi localized thunderstorms lang. At wala pa raw yan sa daranasin natin pag-uulan pag dumating ng La Nina. Katunayan kung anong init sa unang bahagi ng taon, siya namang tindi ng mga posibleng pag-uulan pagtama nito sa Hulyo, Agosto at Setyembre. Ang epekto ng La Nina magtutuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng taon. May mga pag-uulan po tayo nitong July, August, September, kasagsagan ng habagat at bagyo. So yung po talagang contribution din ng possible na La Nina, maaari pong yung October, November, December na mas matataas ang tsansa na medyo mas marami po yung ulan natin na matatanggap. Sa pagtaya ng Pag-asa DOST, 13 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Hindi pa tayo nabibisita ng kahit isang bagyo hanggang ngayon, pero posibleng mas malalakas ang mga papasok na bagyo sa huling 6 na buwan ng taon. Ito po ay mga possibility pa rin na merong mga lubhang mapaminsala ng mga bagyo. Kung hindi man po malakas ang hangin na dulot nito, baka marami ding ulan yung dulot nito. At dahil minsan nagkakabahana kahit wala pang mismong tagulan at ang lakas ng ulang dulot ng La Nina, tinututukan na ng DPWH sa mga proyekto kontra baha. Ngayong taon, 349 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Hindi pa kasama riyan ang foreign assisted project para sa mga major river basin sa bansa na dahil sa siltation ay bumababaw na. May mga natapos na at may mga ongoing pa. Kabilang mga impounding dam kung saan iipunin ng sobrang tubig tuwing tagulan para may magamit tuwing tagtuyot. In-accelerate namin yung mga flood control projects namin. We are now again implementing 4,100 flood control projects all over the country. Ang Task Force El Nino na rin ang task force sa tututok sa magiging epekto ng La Nina. Iniutosan ng Pangulo ang pag-update sa hazard maps para maipos na maaga pang disaster response teams ng bansa. Kinakausap na rin daw ng Department of Agriculture ang mga magsasaka para sa mga hakbang para sa La Nina. Mas pinangangambahan ng Department of Agriculture ang La Nina kasi once bumuhos yung malakas na ulan at magkaroon ng matinding pagbaha, lunod na talaga yung mga pananim. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.